And thank you for all your support. Sa lahat ng inyong suporta para sa lahat ng ating mga programa dito sa KPHI at sa lahat ng ating ginagawa para sa inyo mga kababayan dito sa Hawaii. So thank you very much at maraming salamat. You know, each week we have a segment, a very special segment. It's an award-winning segment. And this segment is brought to you by none other than our Consul General Julius D. Torres, and he is back fresh from his trade mission in the Philippines. So please, ladies and gentlemen, let's welcome back to the program His Excellency Consul General Julius D. Torres. Kamusta po, sir? Ay, maraming salamat, Alan, sa iyong maalam na pag-welcome. Welcome back, sir. At sa ating mga tagapakinig, na-miss ko po kayong lahat. At alam niyo naman sa Pilipinas ay napaka-traffic at parang natutuwa ako at nakabalik na ako rin sa Honolulu. Natagal namin hindi kayo narinig, sir. Oo, pero alam ko naman na nag-enjoy din silang pakinggan ng ating Vice Consul dito, si Joylyn Santos. Oh, yes, sir. Palagay ko naman marami din siyang naibigay na impormasyon. Yes, sir. Tagapakinig. Yes, sir. Okay naman po si Joy. Pero none like you, sir. Dito po sa ating Conscience Corner. Salamat. Yes, sir. So anyway, welcome back, Consul General. And alam ko, itong trade mission ay isang malaking bagay para sa ating mga Filipino community dito sa Hawaii. Oo, so, kwento nyo naman sa atin, Consul General, kung ano nangyari. Natutuwa nga ako at maraming lumahok sa trade mission na ito. Pinangungunahan na nga ng ating bagong Lieutenant Governor dito sa Hawaii, si Sean Tsutsui, at kanyang Special Assistant, si Kira. No? Yes, sir. Andun din ang mga taga-Philippine Chamber of Commerce in Honolulu. No? At maganda ang aming naging biyahe at marami kaming napuntahan at marami rin naging courtesy call ang misyon. At kabilang na si Mayor Lim ng Maynila, si Speaker Belmonte sa Batasan, ang ating Speaker ng House of Representatives, at Governor Amy Marcos ng Ilocos Norte. Wow. At andun si Governor Chavit Singson. Bukod pa doon, marami kaming mayor sa Ilocos Norte at Ilocos Sur na nakadaupang palad at nakausap. No? Pero ang pinaka-highlight o pinagkaguluhan, yes, sir, ng mga delegado ay yung picture taking kasama ng ating isang mambabatas. Sino po yun, sir? Di si Manny Pacquiao, pambansang kamao. Oo, kasi ako nakalagay na sa aking opisina ngayon, yung trato namin. Nakilig kayo dun, sir. Oo, talaga naman. Hindi ito yung si Pu, at saka hindi si Manny P. At tunay at kaisa-isang pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Hangang-hanga nga ako sa inyo nung nakita ko yung picture niyo, sir. Yes, you're actually handsomer than him, sir. Kailangan patubo ko ng bigote at kabalbasan. Pero malaki ang kamao. Yes, sir. Well, mukhang naman, nag-enjoy naman kayo. Marami ba nangyari as far as trade? Yeah. As far as enjoyment is concerned, talagang nag-enjoy. Wala akong narinig na reklamo sa mga nakilahok. Lalo na yung mga baguhan lang, yung first time na lumahok dito sa trade mission na ito, no? At kung ang kahalagahan ng pagbabatayan, palagay ko ay may na-accomplish din. Dahil unang-una na nga yung biyahe namin sa Ilocos Norte at Ilocos Sur. Yun ang pinaka-focus dito dahil malaki nga ang synergy o ang pagkakabagay at pagkakaugnayan ng Ilocos region at ng state of Hawaii. Yes, of course. Lalong-lalo na dahil ang mga tao doon Ilocano, of course, no? At ang halos 80% ng mga Pilipinong naririto sa Hawaii ay galing sa Ilocos region. Yes, opo. Totoo po yan, sir. At maganda naging usapan ni Lieutenant Governor Sean Tsutsui at saka ni Governor Amy Marcos, no? Bagamat papalit-palit ng schedule, alam mo naman sa Pilipinas, campaign season ngayon at nataon nga ang piyesta
Wow. sa Lawag, ano? Isang buwang pesta pala ang dinadaos sila doon, no? Marami aktibidades. Maganda naging usapan nila, no? Lalong-lalo na sa pagkakaroon ng kooperasyon, no? Ng pamahalaan ng Ilocos Norte at ng Lawag City at ng State of Hawaii, no? Kasi ang emphasis ng dalawang areas na ito ay ang sustainable energy at ang turismo, no? Alam naman natin, ang bumubuhay din dito sa Hawaii, turismo rin. Absolutely, sir. Para makamenos ng gastos, ginagawa ng pamahalaan ng Hawaii na gamitin ang mga alternative technology on power generation like yung wind turbines at saka geothermal, no? Paano yung solar, sir? Sumisikat na ba ang solar? Oo. Alam mo kasi yung solar, Alan. Yes, sir. Mahal kasi yung initial investments. Kaya nga dito sa Hawaii, napakaganda ng kanilang mga programa dahil yung initial investment may sumasagot, no? Tapos ang bayad mo doon yung kung ano matitipid mo sa kuryente mo. Opo. So, malaking bagay yun. Of course, it requires a lot of investments from the government, no? Pero kung mapapatupad natin to kahit sa ilang barangay lang o ilang syudad, no? Malaking bagay yan dahil makakatulong talaga hindi lamang sa sustainable energy, no? Pero sa environment din, no? Yung carbon footprint natin liliit, yung konsumo natin ng fossil fuels liliit. Kaya yung emission natin, carbon emissions, kukunti rin. At alam niyo naman po, yung carbon emission, yan po ang dahilan ng global warming. Bagamat ibang scientists, dinidispute pa yan, ano? Pero totoo na po yan. At kaya sa Pilipinas nga, nadadanasan na natin ang pag-iba ng ating klima, no? Mainit at ang bagyo ay dumarating nang wala sa oras, sa tamang oras. At pag dumating, buhos ang ulan at malaking pinsala ang nagagawa, no? Hindi lamang may mga namamatay, kundi pinsala sa tanim at sa mga bahay-bahay, no? Oo, kaya yun ang naging pinaka highlight siguro ng bukod sa sinabi kong picture taking kay Manny, no? Yun ang highlight talaga, yung pag-explore ng mga opportunities between the Ilocos provinces of Ilocos Sur and Ilocos Norte at ng Hawaii, no? Na magtulungan at magpalitan ng eksperyensya para lalong mapatingkad ang turismo at lalong mapaigi ang paggamit ng sustainable or renewable energy. Yung solar kasi sa Pilipinas, bukod dun sa storm rainy season, maaraw sa Pilipinas, Conjen. There's a lot of sun, a lot of sunshine. Totoo yan. At halos kung walang ulan at walang bagyo, ay talagang ang sikat ng araw ay tuloy-tuloy, ano? Pero maraming pang iba, yung wind turbines, napasyalan namin sa Banggi. Oo, dun sa Ilocos Norte yun eh. Hindi lamang maganda yung lugar, no? At kundi yung konsumo nila ng kuryente sa probinsya ay malaking porsyento na rin ang naibibigay ng wind turbine. Oh, really? Oo, at saka pa, meron mga institusyon na pwede magpondo ng mga proyektong ganyan, yung mga napakagandang proyekto na yan. May mga katulad ng Asian Development Bank. ADB. Oo. Dahil dumalaw din kami doon, yung delegasyon ng trade mission, no? Wow. Ay, nagpagpulong din sa ADB. Of course, we also saw Ambassador Thomas, no? Sa US Embassy at binigay nga ng kanyang ni Ambassador Thomas at ng kanyang staff ang overview ng Philippine economy and opportunities in the Philippine setting, no? Kaya marami rin kami napulot na leksyon, Alan, para lalong mapabuti ang susunod na trade mission na pangunahan ni Inang Maria Etrata, no, sa next year, no? Kaya at yun ay ipapasatupad siguro ng PCCH, no? At ibumungkahay ko rin yan, ipapaalala ko sa kanila na susunod para lalong maging kapaki-pakinabang ang punta namin doon, ay gawin ang mga
tamang hakbang at pagpreparahan ng matagal pa, no? Para handang-handa kayo. handang-handa at lalo talagang magiging makabuluhan ang pag-uusap at talagang may eksakto ang mga kailangan ng mga trade mission participants at matuwa rin yung mga makausap natin sa Pilipinas. Maganda yun, Consul General, kasi imbes na sila maghahanap ng mga potential business partners, tayo nang pumupunta doon. Isang ang hindi ko malilimutan ay ang sinabi ni Governor Amy Marcos, no? Tungkol sa tourism development sa Ilocos Norte, no? Fort Ilocandia. Hindi na sa gobyerno yun eh. Taiwanese na ata may-ari noon, alam. Really? So, pero ang sabi niya kasi medyo moderno nga ito si Governor Amy Marcos, ng bagong henerasyon niya, ka-eskwela ko yun sa College of Law, no? Yes, sir. Sabi niya, ang mga Ilocano kasi lalo naman nasa abroad, medyo magaganda ang trabaho. Usually, pag meron silang investment money o perang hindi nila kakailanganin kaagad-agad, ang unahin nila magpatayo ng malaking bahay na titirhan nila ng mga 1-2 buwan sa isang taon, kung minsan hindi pa, no? Totoo po yan, sir. Ayun, at saka ang gamit niyang salita ay risk averse, no? Kaya natutuwa lang sila pag nakikita yung bank book nila na lumalaki yung balance, no? Siyempre naman, sir. Pero ang liit ng interest sa mga bangko ngayon, Alan, eh. No, kaya bagamat naiimpok yung pera mo, no, lumalaki nga, pero hindi ganito ang tamang paggamit ng pera. Dahil ang pera, papel lang yan pag hindi nagagamit, eh. That's right, sir. Napakalaki ng investment potentials lalo na sa Ilocos Norte, halimbawa, no? Yung Pagudpud area, no? That's a beautiful place, sir. Sunset at Pagudpud Beach. Sa kabila naman Sunrise, yung tinatawag lang Blue Lagoon. Nakapunta na ako doon, sir. Pareho? Napakaganda, sir. That's beautiful. Sa Blue Lagoon, nakapunta ka na doon? Nakapunta na ako sa Blue Lagoon, nakapunta na ako sa Pagudpud. I don't know, nandun pa ba yung... ano ba yung bridge doon? Yung papuntang Cagayan? Patapat. Oo. Yep. Napakagandang structure daw noon. Yes, sir. Hindi namin inabot yun kasi malayo na eh, no? Meron din yung lighthouse. Pumunta ba kayo sa lighthouse? Nakita namin yung lighthouse. No? Hindi namin nakita close up, pero nakita namin. At yung Dragon Fruit Farm. So maganda. Ang kailangan lang batas, no, na maglilikha halimbawa ng tourism zone, tapos yung investments para galing sa mga medyo nakaipon ng mga kababayan natin na gustong makitang umunlad palalo ang kanilang pinagmulang probinsya o ang probinsya ang pinagmulan ng kanilang lolo o tatay o nanay, no? Kasi hindi naman philanthropy ito, hindi kawang gawa. Hindi naman po, sir. Kaya siguro maraming matututunan dito sa Hawaii, no? Halimbawa yung mga timeshare. Yes, sir. Alam naman natin marami dito yan sa ano ba yung sa yung Disney sa Aulani. Aulani ba yun sa Disney Hotel sa yes, sir. Sa Koolina. Koolina. Yes, sir. Koolina. Tapos kahit Hilton, time-sharing yan eh. Yes, sir. Time-share yan. Pwedeng magkaroon ng ganon doon sa area na yon, no? Tapos kalakip nito, kalinsabay nito ang flights to Lawag International Airport galing diretsa galing Hawaii, no? Malaking bagay yun. Talagang buong-buo ang reunion ng mga Ilocano. How's the airport in Lawag, sir? Maganda. Of course, it still has to be developed, no? Pero yung volume of traffic bumaba raw, sabi ni Governor, dahil siguro sa pandaigdigang ekonomiya na rin, kumunti at ang flights from Taiwan at mainland China, which is, alam mo naman, may mga problema tayong dinadaanan ngayon. Yes, sa China. Yes, sir. So that's for another day. Yes, pero sir. yung lugar talaga ay napakaganda. Of course, mas mainit doon kaysa rito sa Hawaii. No? Talagang Hawaii, paraiso ito eh. Lalo Yes, sir. sa klima. Pero meron mga attractions na hindi makahanap dito. Unang-una na yung mga tao. Di ba? Doon lang po yun, sir. Mababait ang mga tao rito sa Honolulu at sa Hawaii. Yes. Doon ibang mga tao talagang welcoming. Talagang feel ng delegasyon na
talagang VIP lahat at bisita lahat. It's more fun there, sir. Oh, Ang sinasabi nila. more fun. Mas mainit pero more fun pa rin kahit mainit. No? Sir, nakapag-golf ba kayo dun sa golf course ni dating Pangulong Marcos sa Fort Ilocandia? Merong naglaro doon. Ako wala na eh. Mahina na tuhod ko. Pero nakita namin yun. That's a nice course, sir. Maganda ang Paway Lake, ano? Yes, sir. At saka kaiba talaga ang Paway Lake dahil may kasaysayan yan eh. Merong alamat at may kasaysayan, ano? Yes, sir. Yes, sir. Saka siyempre, andun din yung Malacanang Tiamyanan. Yes. Malacanang of the North, no? Napakagandang struktura na ngayon ay pag ibinalik ato sa pangalaga ng provincial government, no? Siyempre, si Governor Jaime Marcos, ay special place sa kanya yun. Of course. Kaya inaalagaan lang maigi at natikman din ng delegasyon ng mga pagkaing Ilocos Sur at Ilocos Norte, no? Nakapunta ba kayo sa vegan, sir? Ako nakapunta sa vegan, pero nice. Saglit lang at gusto kong bumalik dahil yung bahay lang ng dating Pangulong Quirino, napasyalan ko kung saan may mga antigong mga bagay-bagay at bawat kahoy doon ay makasaysayan. Bawat kahoy na I know. ginamit doon ay mga siguro panahon pa ng lolo natin alam. Pero buhay pa. Tsaka yung mga empanada sa kalye. Yun. That's so delicious. Oo. Napakasarap. Kahit nga doon sa Malacanang Tiamyanan, may nagbebenta ng empanada. Yeah, sure. At saka tubig. Yes. Nakakalimutan ng tubig. Nag-uwi nga ako rito para matikman din natin ang tubig dito eh. Dahil napasarapan ako doon sa tubig doon sa Ilocos Norte. Iba din yung vegan longganisa. Tinatawag nilang vegan longganisa. Yun pala. Meron ding lawag longganisa. Yes, totoo po yun. Iba rin ang timpla, no? At, yes, sir. Ang naiuwi ko yung lawag eh. Very nice, sir. Parang kulang yata kayo ng oras dito sa trip nyo, sir. Dapat talaga mag-concentrate sa isang lugar. Kasi marami kaming pinuntahan. Pero para sa mga bagong nakilahok sa trade mission, maganda rin marami silang nakita. No? Nagsimula sila sa Tagaytay, pero yung iba hindi sumama doon sa nagpahinga. No? Kadarating lang kasi. Pero maraming nakita, maraming napuntahan at nakita at naramdaman naman ng lahat ng naglumahok na kung gaano ka-warm ang hospitality ng mga Pilipino at kung gaano nakita nila, kung gaano kabuhay ang ekonomiya ng Pilipinas, lalo na ngayong araw, mga panahong ito. Yes, sir. Well, congratulations, Consul General. It sounds like an amazing success. Oo, pero huwag mong kakalimutan, meron pa tayong follow-up. Bukod sa trade mission next year. Yes, sir. Meron tayong follow-up sa July. Yes, sir. Yan, mas exciting yan dahil walang masyadong trabahong gagawin. Magsa-sightseeing at mag-i-enjoy. Todo bakasyon to, sir. Hindi to trade. Bakasyon. We are there to find out why it's really more fun in the Philippines. Sir. Yes, sir. Yes, absolutely. So why don't you tell us about the upcoming Ambassador's Tour? Consul General. From 9 to 15 July, 9 to 12 yung basic tour, tapos may optional tours at of course, ang mga participants niyan, pwedeng dumating na mas maaga, pwedeng magstay ng later, no? Magdagdag ng araw sa kanilang bakasyon. Basta, pero kung nagpapatala sila sa Ambassador's Tour, ay makakakuha sila ng mga murang presyo, no? Yes, sir. Hindi lamang sa hotel, ang hotel natin ay yung EDS sa Shangri-La, newly renovated dyan sa tabi ng Mega Mall, at saka sa malapit din sa Green Hills. Enjoy din sila sa shopping sa Green Hills. Ay, syempre naman, sir. So, ang presyo niyan ay 1,501 or sa Hawaiian Airlines at 1,579 sa Philippine Airlines, no? At pag kinuha nila yung Philippine Airlines, meron pa silang diskwento sa mga local plane fares, no? Kaya talagang sulit na sulit yung magiging Ambassador's Tour na yan, Alan, sa July 9 to 15. Tandaan nyo po kung kayo'y sabik na
na makatungtong uli sa inang bayan, Pilipinas. And Makita kung gaano ang kaiba na ang sitwasyon ngayon at ang mga tanawin ngayon at ang mga hotel ngayon at lahat ng mga resort ngayon ay lumahok po kayo at sumali kayo sa Ambassador's Tour. yes, and that's the basic tour is on July 9th to the 15th. 9 to 12. 9 to 12. Yun ang covered nung presyong binanggit ko. Okay. That's around 4 nights in the hotel. No? And then the optional tours will be from July 12 to July 15. 9, 10, 11. 3 nights pala sa hotel. No? Yeah, and that has daily buffet breakfast. Oo, Yan masarap. nakalagay din talaga. Tataba kayo dun, sir. Tumaba nga ako sa biyaheng to, Alan. Hirap na hirap ako mag-reduce dito. Pagdating doon, balik ko, 6 pounds ang nag-gain ko. Oh my God. Anyway, so yan, mga listeners, mga kaibigan, yan po ang 8th Ambassadors Consuls General Tour to the Philippines, headed by none other than our Consul General himself, Julius D. Torres. So kung kailangan nila ng mahigit pang impormasyon, sir, ano bang number na tatawagan nila? Ay tumawag po sila sa 595-6316 to 6319, extension 105. Okay. Pwede lang hanapin si Miss Sheila Tarosa o kung sino man ang kilala na rin sa konsulado. Ay pwedeng bigyan sila ng mga detalye. Andiyan din yung ating mga tour consolidators, no? And hindi ko nababanggitin yung kanilang mga numero, pero sa ibang araw siguro pagtutuunan natin ng oras yung kanilang mga numero, no? Yes, sir. Next time. Oo, dahil alam mo naman, kapos na tayo sa oras at sabik na sabik tayong makipagkwentuhan sa mga tagapakinig. Sir, ang narinig ko rin ay nakita din kayo ni Ambassador Ariel. Oo, at ang ating butihing kaibigan galing sa Maui. Yeah, yes, that's right. Rosario. Kinwento niya sa akin, sir. I'm looking forward to when we go there, sir. Oo, at kahit na nga si Lieutenant Governor, sabi niya, kahit hindi siya mag-head ng delegation, sasama sa section. Siyempre naman. Okay, sir. So, again, here we are at the end of our Conscience Corner. And gusto ko lang sabihin ulit na welcome back home, sir. Maraming salamat at maraming salamat sa ating mga tagapakinig at abangan nyo po, maraming tayong bali-balita, lalo na ngayong eleksyon na sa Pilipinas, sa kampanyahan sa Pilipinas, at marami po nagaganap sa Pilipinas ngayon na kailangan siguro interesadong malaman ang ating mga tagapakinig. Yes, sir. Actually, may mga tanong ako, pero I would like next week if we can talk about the upcoming election. Sige. Kung pwede lang po yan. So, anyway, marami nang nagtatanong. I have some great questions for you. So, pag-usapan na natin yun next time, sir. Sige, sa muling pagkarinigan. Sa muling pagkarinigan, sir. Maraming salamat po. Sige, salamat, Alan. At salamat sa inyong lahat. Mabuhay po kayo, sir. Mabuhay. Alright, yan po ang ating Consul General, His Excellency Julius D. Torres, just come back from his trade mission, adventure, escapade, or how can we say, assistance to Filipinos for potential trade and business between the Philippines and Hawaii. So again, thank you very much, Consul General, for everything that you do for the Filipino, not just here, but all over the world, wherever you have been and wherever you will go, wherever your destiny will take you, sir. Maraming salamat. I'm sure you will effect a lot of positive changes wherever you go. So mabuhay po kayo, sir. Mabuhay. And mabuhay din lahat ng ating mga great staff at mga nagtatrabaho dyan sa ating Consulate General of Honolulu, Philippine Consulate General of Honolulu. Hardworking lahat yan. Hardworking lahat sila. So thank you very much para sa lahat ng ginagawa nyo para sa ating mga kapwa Pilipino. Ito po si Alan Alvarez, nagpapasalamat at nagpapaalam para sa itong episode ng Karanasan ni Alan. At gusto ko pong kumbidahin ulit kayo next Tuesday
dito po sa Alan Alvarez Experience. And kung meron kayong oras na pwedeng makinig sa radyo sa tanghalian, makinig lang po kayo sa Midday with Alan Alvarez po sa Monday through Friday, 11 to 3 dito sa KPHI, Pinoy Power Radio. And just want to remind everybody again, if you'd like to advertise or you're interested in advertising or meron lang kayong gustong tanungin tungkol sa advertising dito sa KPHI, tumawag lang po kayo sa 392-8230. 392-8230. Okay, gotta say it one more time kasi ang sabi ng mga psychologists, kailangan 3 times eh. So, 392-8230. Maraming salamat po, mga kaibigan. And mabuhay ang Pilipino sa Hawaii. By the way, ladies and gentlemen, stay tuned for Mr. Courtney Brown with this Hawaii Financial Resources. Kung kayo nangangailangan ng tulong sa inyong mortgage, kayo nahihirapan o lumulubog na, makinig po kayo sa 5 to 6 slot dito sa KPHI and listen to Courtney Brown and see what he has to say and call in, ask questions. I think he takes calls during his show. So, maraming salamat po ulit mga kababayan, and we'll be right back after these top of the line and some advertising messages for you. Mabuhay po ang Pilipino. Listening to KPHI, number 1 hit Filipino radio on 96.7 FM, 11:30 AM, OC 882 and PinoyPowerMedia.com. Ay na, Adonis my love, talaga nga makayayo dagiti singin nga anak ta. Nga madanaga nagta ditamet lang mapabunyagan ni Sudan. Sa dinno ayang nga ta tinapinta sa lugar nga pagselebraran tayo. Nangit ko iti KPHI Pinoy Power Radio